Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Sa patuloy naming pagbaybay ng daan, nakarating kami sa University MRT Station kung saan kami sasakay patungo sa isla ng Apchow. Ang sabi ni Brian, meron daw siyang kaibigan na maaari naming matuluyan doon at siguradong makakatulong sa amin. Mula sa Malicho Landing, sumakay kami sa isang ferry na magdadala sa amin sa isla. Sa bawat biyahe na aming tinatahak, hindi maalis ang kaba sa aking puso. At nang sa wakas ay makarating na kami sa isla na Apchow o tinatawag na Duck Island, agad kaming sumakay upang makipagkita sa kaibigan ni Brian. Tumigil ang aming sinasakyan sa isang lugar na tila isang palengke. Ang mga tao narito ay nagtitinda ng isda. Konti lang ang salitang naiintindihan ko sa kanila. Ang paligid ng isla na ito ay masasabi kong napakaganda. Ano ba ang isla na ito, Brian? Pabulong kong tanong kay Brian na ngayon ay kasabay kong naglalakad. Ito ang Apchow. Ang sabi nila, Hong Kong UNESCO site na ang tawag sa lugar na ito. At upang ma-promote ang heritage ng isla, pinapayagang bumisita rito ang mga turista upang matuto ng tangka culture at heritage. Pero hindi tayo nandito upang matuto niyon. Sunod-sunod niyang paliwanag sa kahinawakan ng aking ulo at ginulo ang aking buhok. Kaya pala merong mga turista akong nakikita at nakakasalubong namin dito. Hindi ko masabing mainit sa islang ito kahit na mataas ang araw. Ang ibang kabahayan sa lugar na ito ay tila abandonado at tanging turista lang talaga ang nandito upang libutin ang lugar. Daniel, mabilis ako napalingon kay Brian nang sumigaw siya na tila may tinawag. Bro, long time no see. Tugon ng isang lalaki na ngayon ay dumating sa aming harapan. Mabuti naman at dumating ka. Nirentahan ko na yung villa na sinasabi mo. Muli niyang wika. Salamat, tugon ni Brian. Naramdaman ko ang pagkapit ni Brian sa aking balikat. Saka ako pinaharap sa lalaking iyon. Si Maria nga pala, girlfriend ko. Pagpapakilala sa akin ni Brian. Mabilis na kumunat ang aking noo dahil sa kanyang sinabi. Ngunit hindi na lang ako sumagot. Bagkus ngumiti ako sa kanya. Oh, nice to meet you. Tugon na lalaking iyon. Matapos ang mahabang paglalakbay patungo sa isang bahay, namangha ang aking mata nang makita ko ang sinasabing bahay na nirentahan ni Brian. Ang lokasyon ng aming kinaroroonan ay isang mataas na bundok. Kakailanganin ng malaking sasakyan upang makarating sa lugar na ito. Tila luma o tradisyonal ang bahay na gawa sa matitibay na kahoy. Sa iyong pagpasok sa loob, makikita mo agad ang isang malawak na sala na may plywood na sahig. Sa isang kaliwa, imbes sa sementong pader, isang malaking salamin ang iyong makikita at kung saan natatanaw ang malawak na dagat. At dahil sa mataas naming kinaroroonan, animoy mga langgam ang mga taong naglalakad sa dalampasigan. Mataas rin ang kisame ng bahay at merong malawak na beranda. Tila planado at pinag-ipunan ang lugar na aming pinuntahan. Nakabibighani at nakakamangha ang ganda ng paligid. Tila alam na alam ni Brian ang mga bagay at tanawin na gustong-gusto ko. Sa pagsapit ng gabi, ang kaibigan ni Brian ay tuluyan ng umalis ng bahay na aming tinutuluyan. Ako naman, nais kong tumawag sa aking pamilya upang mangumusta. Nais ko ring tawagan si Alex kahit alam kong baka sa mga oras na ito matindi na ang galit niya sa akin. Ngunit kanina pa ako naghahanap ng signal sa paligid. Wala akong masagap kahit isa. Lumabas pa ako ng bahay sa pagbabaka sakaling makakontak ako. Maria, wala talagang signal sa lugar na ito. Pagtawag sa akin ni Brian habang siya ay nasa pintuan ng bahay. Tara, kumain na muna tayo. Pag-aya niya. Pero kailangan kong tumawag kina nanay. Tugon ko. Di bale, may signal sa bayan. Sasamahan kitang tumawag bukas. Nakangiti niyang saad.
Sige, tugon ko, saka matipid na ngumiti, pabalik sa kanya. Agad kaming pumasok sa loob dahil ramdam na rin namin ang lamig sa paligid. Dahil siguro nasa itaas na bundok ang aming kinaroroonan, kaya ganoon ang dating ng hangin. Naghanda pa si Brian ng aming makakain bago kami dumiretso ng tulog. Ang sarap saad ko sa kanya, saka ngumiti habang tinitingnan ang hinanda niyang sinigang at pritong isda. Sinamahan pa niya ito ng adobong kangkong na matagal ko nang hindi nakakain. Isang ngiti lang ang tinugon niya sa akin. Sinimulan kong kumuha ng sabaw ng sinigang, saka kinuha ang isang prito ng isda at sumubo ng malaki. Oo nga pala Brian, hanggang kailan ba tayo magtatago? Paano si nanay? Tanong ko, sabay lunok ng aking kinakain. Hanggang sa gumaling si Nathan, alam kong gagaling siya Maria. Saad ni Brian. Natigilan ako ng mabaka sa matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Ngayon ko napagtanto kung gaano nag-aalala si Brian sa kanyang pamangkin at mas pinili niya pang iligtas ako kahit na may mamigyat siyang dinadala sa puso. Marahan kong hinawakan ang kanyang kamay. Sorry Brian, kasalanan ko ang lahat. Mapait lang siyang ngumiti bilang tugon sa akin. Huwag mo munang isipin iyon Maria, wika niya. Ito, uminom ka muna. Muli niyang saad, saka inabot ang isang baso ng tubig. Nakangiti ko itong tinanggap at ininom dahil nakaramdam na rin ako ng uhaw. Nagsimula siyang kumain at ganun din ang aking ginawa. Nang maubos naming dalawa ang hinanda niyang pagkain, hindi ko alam kung bakit, bigla na lang akong natulala. Tila may kung anong init ang umakyat sa aking katawan. Nagsimula akong makaramdam ng pagkahilo at hindi ko alam kung bakit. Brian, nahihilo ako. Wika ko, sabay hawak sa aking ulo. Nakita ko ang pagtayo ni Brian mula sa kanyang kinauupuan. Nang makarating siya sa aking harapan, lumuhod siya at sinilip ang aking nakayukong mukha. Patawad Maria, ginawa ko lang ito dahil mahal kita at wala na akong ibang maisip na paraan upang mapasa akin ka. Sunod-sunod niyang wika na labis na nagpagulo sa aking isip. Brian, ang init. Pakibukas naman ang aircon. Nahihirapan kong tugon sa kanya. Tila bumigat ang talukap ng aking mga mata at nais nitong pumikit. Hanggang sa maya-maya lang, naramdaman ko ang kamay ni Brian na hinawak niya sa aking likod. Saka niya hinawakan ang aking hita at tuluyan akong binuhat. Nais ko mang igalaw ang aking katawan, tila hinang-hina at hilong-hilo ang aking isip. Naramdaman ko na lang ang marahang paglapag sa akin ni Brian sa aking malambot na kama. Tinikit niya ang kanyang labi sa aking tenga, saka bumulong. Mahal na mahal kita Maria. Kung hindi mo ako kayang mahalin, aangkinin na lang kita. Wika niya na nagbigay ng kaba sa aking puso. Pilit kong nilayo ang aking katawan, ngunit tila walang lakas na lumalabas sa aking kamay. Huwag Brian, pakiusap. Pilit kong usap pero wala siyang naririnig. Naramdaman ko ang paglakbay ng kanyang kamay sa aking katawan at saka unti-unting tinatanggal ang aking damit. Mariin kong naipikit ang aking mga mata nang maramdaman ko ang kanyang labi sa aking labi. Maria, muli ako napadilat nang marinig ang isang pamilyar na tinig. Alex, wika ko nang maaninag ang mukha ni Alex na ngayon ay nasa aking ibabaw. Ramdam ko pa rin ang pagkahilo at pagbigat ng talukap ng aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit nakikita ko ang mukha ni Alex kay Brian o siguro dala ito ng kung anong gamot na hinalo niya sa aking kinain. Tila walang laban ang aking katawan hanggang sa tuluyan akong nawalan sa katinuan. Isang liwanag mula sa bintana ang nagpagising sa aking diwa. Ramdam ko matinding sakit ng ulo, dahilan upang hindi ko tuloy ang maidilat ang aking mga mata. Mariin akong napapikit nang marinig ko ang pagbukas ng bintana at tuluyang tumama sa aking mga mata ang malakas itong liwanag. Maria, gising na. Isang malalim na tinig ang aking narinig at dahil dito, pinilit kong imulat ang aking mga mata. Agad kong nakita si Brian na nakaupo sa isang sofa. Naka-cross leg siya habang seryosong nakatingin sa akin. Kumunot ang aking noo at tila may kung ano akong nakalimutan.
Sinubukan kong igalaw ang aking katawan at isandal ang likod sa headboard ng kama. Ngunit nang ako ay umupo, mariin akong napapikit dahil sa sakit ng aking katawan. Anong nangyari? Pagtataka ko. Hindi mo ba naalala ang ginawa natin kagabi, Maria? Nakangising tanong ni Brian. Kumunot ang aking noo hanggang sa tila isang panaginip na bumalik sa aking isip ang alaalang nangyari kagabi. Nanlaki ang aking mga mata. Agad kong tiningnan ang aking katawan na halos madurog ang aking puso nang makita ang sarili. Tanging kumot lang ang nakatakip ngayon sa hubad kong katawan. Tila tinusok ng 1,000 karayom ang aking puso. Nagsimulang gumapang ang luha sa aking mga mata at tila nandiri ako sa aking sarili. Paano mo nagawa sa akin to, Brian? Nanginginig kong tanong. I'm sorry, Maria. You leave me no choice. Tugon niya. Marahan siyang umupo mula sa pagkakaupo sa sofa. Saka siya humakbang palapit sa aking kinaroroonan at sumampa sa kama. Hinawakan niya ang aking pisngi, saka muling nagsalita. Sayang, minahal pa naman kita, pero pinaasa mo lang ako. Mariin akong napapikit nang diniin niya ang pagkakakapit sa aking pisngi. Dito ka lang, Maria. Hindi ko hahayaang kunin ka sa akin ni Alex na yon. Sa akin ka lang. Naiintindihan mo? Sa akin ka lang. Mariin niyang sigaw. Marahas niyang tinanggal ang kamay sa aking pisngi, dahilan upang mapahiga ang aking katawan. Muli akong umupo at tinapunan siya ng matalas na tingin. Hindi na ikaw ang Brian na nakilala ko. Saad ko. Paano mo ba ako nakilala? Hindi mo ba naalala? Hinahabol ako ng pulis nang makilala mo ako. Isang maledemonyong pagngisi ang kanyang ginawa. Nanlaki ang aking mga mata nang maalala ang araw na kanyang sinasabi. Palabas lang ang lahat, Maria. Pinagtakpan ng ahensya ko ang kaso na ginawa ko noon. Ang kasong harassment sa isang celebrity. Isa pa, inatasan ako ni Ate Marga na paibigin at saktan ka. Bihisan at gawin ang lahat. Saka ka namin dudurugin. Ngunit sa kasamaang palad, ako pa ang umibig sa'yo. Maging ang kapatid ko ay sinuway ko dahil sa'yo. Ngunit sa huli, sinaktan mo pa rin ako. Nilapit ni Brian ang kanyang mukha sa akin. Pareho lang tayong may tinatagong kasamaan sa katawan, Maria. Sunod-sunod niyang wika. Muli niyang nilayo ang kanyang mukha sa akin, saka tumayo. Humakbang siya patungo sa pintuan at tinawakan ng doorknob. Ngunit bago pa siya lumabas, bahagya siyang humarap sa akin. And one more thing, hindi totoong critical si Nathan. Maayos na ang lagay niya ngayon. Saka siyang umisi sa akin. Pero kahit gumaling pa siya, mananatili ka sa poder ko at paliligayahin mo ako araw-araw. Sunod-sunod niyang sabi, saka ngumisi. Sa pagsara ng pintuan, narinig ko ang paglock ng doorknob mula sa labas. Nagsimulang bumigat ang aking balikat dahil sa aking mga nalaman. Ang luha sa aking mga mata ay nagsimulang pumatak na tila wala ng katapusan. Nais kong paniwalain ang aking sarili na ang lahat na nangyayari sa akin ay panaginip lang. Nais kong sabihin, hindi totoong nagbago si Brian, na siya pa rin ang dating Brian na pinagkakatiwalaan ko. Isang malakas na hikbi ang lumabas sa aking bibig dahil sa aking pag-iyak. Naalala ko ang mga bagay na nangyari kagabi at alam kong nakita ko ang mukha ni Alex kay Brian. Dala ng gamot na hinalo niya sa aking pagkain. Tila niloko ako ng aking isip sa halusinasyon na aking nakita kagabi. Wala ako sa aking sarili. Hindi ko alam kung ano ang aking ginawa o kung may nangyari sa aming dalawa. Ngunit ramdam ko ang pananakit ng aking katawan at gumising ako sa kama na tanging kumot lang ang kasuotan. At sa mga oras na iyon, siguro nga ay may nangyari. Napahagulhol ako ng iyak na mapagtanto ko ang mga bagay na iyon. Tinakpan ko ang aking bibig gamit ang aking palad upang hindi lumabas ang malalakas na hikbi. Ano na lang mukha ang may haharap ko sa mundo? Paano ko haharapin ang mga bagay na ito? Bakit? Bakit ko kailangang pagdaanan ang lahat ng paghihirap? Kailan ba ito matatapos?